Hi, ako si Mildred, 17 anyos, at gusto ko lang i-share sa inyo ang kwento ng aking buhay na kung saan una kong naranasan at una kong natikman ang tinatawag nilang pag-ibig. At nagumpisa nga ito sa bagong bukas ng panaderya sa aming lungsod. Dahil nga hindi ako makapagkolehiyo, ay nag-apply ako bilang tindera sa panaderya na to. At dito ko nakilala si Jonathan. Siya ang una kong jowa. Sa edad na to, ayaw ko pa sanang magnobyo dahil nga gusto ko pang tumulong sa aking mga magulang. Pero nung makita ko si Jonathan na kasing kisig, kasing gwapo, ay hindi talaga ako mapakali. Love at first sight ang naramdaman ko sa kanya. At nung una ay palagi pa niya akong binubuli dahil nga pango ako at may kaitiman. Yung pambubuli niya pala ay mayroon na pala siyang naramdaman at hindi lang niya sinasabi sa akin ang mga bagay-bagay na yan. Si Jonathan ay isang baker namin at pareho kami ng chef. Panggabi po kami, panggabi ang pasok namin. Alas 2 hanggang alas 11 ng gabi ang pasok namin sa panaderya na yon. Dahil nga hindi kami gaanong close, palagi niya akong binubuli, parang ayaw ko siyang tignan. Pero hindi ko alam yung pambubuli niya pala ay may halo na pala yung ibang naramdaman. Hindi ko lang siya pinapansin dahil nga kahit gwapo siya, kung mambubuli lang naman, paano ko siya magugustuhan? At sino din namang magkagusto sa akin na hindi rin naman ako kagandahan. Sinasabi nga niya para akong ilorde na tinapay. So alam nyo naman siguro kung ano yung ilorde na tinapay. O minsan ay hinahambing niya pa ako sa isang star na tinapay na kung saan marami daw butlig-butlig yung mukha ko. Hindi ko alam kung pinaglaruan lang ba niya ako o type lang niyang bulihin ang beauty ko. So yun na nga, pareho kaming hindi type ang isa't isa. Yun ang unang feelings namin sa mga panahon na yun. Hindi ko naman nakalain isang araw ay mag-brown out ang panaderya na yon. Nung mag-brown out na nga, may kasama ko isang tindera. Lumabas yun at ako lang ang nandun sa loob at siya din ang nasa loob. Ang sabi niya sa akin, hindi ka ba natatakot na kasama mo ako sa dilim? Sabi ko naman sa kanya, bakit naman ako matatakot? May kung gagawin siyang kakaiba, mabilis lang naman sumigaw at maririnig naman ako sa mga tao sa labas. Hindi ko akalain na sa gabi pa lang yun ay magkukonfess siya sa akin sa mga bagay-bagay na kanyang nararamdaman. Sabi niya, I'm sorry Mildred kung palagi kitang binubuli. Ginawa ko lang naman yung alibay para pagtakpan yung feelings ko sa'yo. May feelings pala siya sa akin, bakit niya ako palaging binubuli-buli? Yun ang palagi kong tanong sa puso at isip ko. Gwapo naman sana siya, kaso wala siyang respeto. Kahit ganito ako. Sabi ko naman sa kanya, kung may feelings ka, bakit ganun yung trato mo sa akin? Bakit mo palagi akong binubuli? Sabi niya, hindi naman talaga totoo yung mga sinasabi niya. Pinagtakpan lang daw niya. Ang totoo, nababaghani daw siya sa beauty ko. Dahil daw sa ilong ko na flat, sa ilong ko na ganun, ay ka-cutie-cutie naman daw. Bagay naman daw sa bilugan kong mukha.
Hindi naman ganoon kapango. Sabi ko naman sa kanya, wala namang problema kung makagusto ka sa akin. Dahil gusto rin naman kita. Magpaligoy-ligoy pa naman ako kung ganun kagwapo ang nasasabi sa iyo. So sinagot ko naman siya na oo. Wala nang patumpik-tumpik pa. Dahil sa beauty kong ito at sa kagwapuhan niya, sino bang hindi mapa-oo? Kaya sinagot ko na siya. Kaya sa gabing yun, nagpasalamat ako na nag-brown out sa panaderya na yun. At yun nga, nagkaroon kami ng relasyon. Pero sabi ko, huwag mong ipagkalat at huwag mong sabihin sa iba dahil ayaw kong machika sa mga kapwa ko tindera. Baka saan pa maparating na sa edad kong 17 at sa edad niyang 30 ay magkarelasyon kami. So yun na nga, patago yung relasyon namin at walang may alam kundi kaming dalawa lang. Dahil pareho kaming magka-ship, ay pareho yung schedule namin. Walang kamalay-malay yung iba naming kasama na may ginagawa kami. At ang una namin ginagawa na palihim ay hindi nila alam ay sa banyo. Meron pong banyo ang panaderya at pinagtrabahuan namin. At doon po naganap ang mga hindi dapat naganap. Pero oops, hindi po yung mga dapat naganap, kundi mga kunting-kunting brutsahan lamang. Hindi naman kami baliw para doon magumaganap ng mga ganun. Natatawa ako. Ang bilis nyo naman mag-judge sa taong katulad ko. Bata lang po ako, pero alam ko kung ano yung mga hindi at mga dapat. Doon nga sa banyo na yun, binabrutsa-brutsa niya ang dalawang ilordi ko. Hindi ko akalain na ganun pala yun karapsa. Kasi nga, una yung pangyayari sa buhay ko. Wala naman akong naging jowa nung nasa ano pa ako, kundi siya lang ang unang lalaki sa buhay ko. Yung mga pabrutsa-brutsa niya pala at pagmasamasahe sa dalawang ilordi ko ay ganun pala karapsa. Akalain mo yun, ganun pala karapsa magmasahe ang isang biker. Hindi ko akalain na matitikman ko yun sa kanya. Dahil nga sa aking kuryoso ako. Nung pababa yung mga brutsa niya, kung gusto ko na sanang sumigaw, sigaw na impit na hindi ko mawari. Paano ba naman? Ikaw ba yung brutsahin? Di ko mapigilan. Sabi ko sa sarili ko, napanood ko lang naman to. Bakit ngayon? Naranasan ko na. Ganito pala yung feelings. Yung pamamasahe at pambobrotsa niya, iba pala. Rapsa na rapsa pala. Kaya isang araw, nag-day off kami. Pumunta kami sa ibang lugar. Di ko akalain na dadalhin niya ako sa isang kwarto na yon, na kung saan dalawa lang kami. Nung sabi niya sa akin, handa naman daw niya kung anong mga pangyayari. Kaya naman daw niya. Pero sa isip ko, natatakot ako. Ayoko pa. May pangarap ako sa buhay ko. Pero sino bang hindi makahindi kung makakita ka ng ganun kagwapo? Ganun kagwapo. Grabe na to. Lalong-lalo na, simulan niya akong halikan.
Hindi ko akalain, ganun pala kasarap siya humalik. Kahit yung hininga niya, hindi ko matik. Nakakabaliw yung halik niya. Gusto ko man sabihin na stop, huwag mo na ipapatuloy pa. Pero sino bang makapag-stop kung sobrang nilalamig ka na? Yung naghalo ba yung lamig at init sa katawan mo? Hindi mo talaga siya maintindihan kung hindi mo siya mararanasan. Kaya wala akong nagawa kundi napatuloy na ang lahat. Yun na nga, ang mga pangyayari na yun hindi ko talaga makakalimutan dahil yun ang una kong karanasan. Nung hinubad niya na, doon ko na nakita kung gaano kagalit at gaano kalaki at kahaba yung sandata niya. Ako'y na-shock. Gusto kong umalis, gusto kong tumakbo. Ganun pala yun, kasi una ko yung kita. Ganun pala yung mukha, kung gaano kagalit, kung gaano siya kalaki. Ako'y nanginginig, di ko alam kung ano talaga yung gagawin ko. Pero no choice na ako. Na sino ba naman? Basang-basa na din ako. Nung hinaplos ko yung andis ko, parang gusto nang lumamon, gusto nang kainin, parang gusto ko nang pasukan yung lagusan ko. Sabi ko sa kanya, ipagpatuloy mo na lang yung ginawa mo sa akin, kasi puro bago yung mga ganyan sa akin. So wala akong nagawa kundi nagparaya ako. Nagawa nga hindi dapat nagawa. Napasigaw ako ng todo. Bahala na yung sino yung nakakinig pa sa ibang kwarto. Ang sabi ko, aray, aray. Aray na may harong rapsa. Hindi ko maintindihan. Yung aray na yon. Aray na mahalong rapsa. Gusto ko mang sumigaw ng sumigaw. Pero nahihiya naman ako sa ibang kwarto. Kinakatok-katok na kami kung ano yung pangyayaring naganap doon. Sino ba naman ang hindi mag-aray kung yung ganun ay una mong tikim? Unang karanasan mo sa buhay. Yun pala yun. Grabe yung sakit, hindi ko maintindihan. Lalo na nung ibayo niya ng ibayo. Hindi ko na maintindihan, para na akong lalagnatin doon. Grabe na yung panginginig ng katawan ko. Nervyos na ako doon. Hindi ko alam kung ano yung mga pangyayari na yun, basta ang alam ko lang, nagahalong sakit at nagahalong rapsa pala yun. Kaya yun na nga, nung sabi niya, saan ko ba to ipasasabog? Sabi ko naman, di ko alam, basta wag mo lang isabog sa loob. Ayaw ko masabugan yung lagusan na yan, dahil hindi natin alam. Mahirap na, may ambisyon pa ako sa buhay ko. At ang sabi niya, sige, ibuka mo lang yung bibig mo at doon ko na lang itapon to. Nasyasyak ako sa mga pangyayari yun. Sabi ko sa kanya, napanood ko lang to. Bakit ngayon ay naranasan ko na ganito pala yun? Nung pinasabog na yung likido doon sa mukha ko, hindi ko akalain ganun pala yung amoy niya. At ganun pala yun, sobrang init pala yun ng likido na yun. Kahit natapos na hindi ko pa rin makalimut-limutan yung likido na yun. Yung amoy na yun, yung lasa na yun, yung init na yung likido na yun. Kaya sa mga pangyayari na yun,
Parang windang-windang akong umuwi ako sa bahay namin. Di ko alam na sa araw pala na yun, yung tinatago ko bang is nakukuha na niya. Iba pala talaga magmahal ang isang baker. Iba talaga magmahal ang isang panadero. Ganun pala yun. Ganun pala siya magmahal. Nahihirapan akong kakalimutan siya. Dahil nagdesisyon ako sa araw na yun na huminto na sa pagtrabaho doon at mag-apply na lang sa iba. Kasi ayaw kong baka may mangyayari pa ulit. Ayaw kong masundan mga pangyayari na yun. Baka mawala yung pangarap ko sa buhay ko. Alam nyo na yung tinutukoy ko. Baka pag masundan na, hindi ko na kaya pang hindi ko na makayang makalimutan siya at mawasak yung mga pangarap ko sa buhay ko. Tama na yung na-experience ko ang mga ganong bagay. Tama na yung mga ganon. Kaya naggumawa ako sa kwento na to at sumulat ako kay Inday para naman iparating sa inyo na ang mga pangyayari sa buhay, pag alam mo kung kailan ka huminto, para dumating yung mga panahon hindi mo pagsisihan. At sa awa ng Diyos, ilang buwan na yung mga pangyayari na yon at buti hindi nagbunga. Kasi kung nagbunga, di ko alam kung anong gagawin ko. Sobrang bata ko pa at marami pa akong pangarap sa buhay. At si Jonathan ay may edad na. Di ko nga naitanong kung may asawa pa ba siya o single ba siya sa edad niya. Basta ang alam ko, naranasan ko lang magmahal. Naranasan ko lang yung mga bagay na yun sa mga kamay niya. Hindi rin naman ako pinuntahan ni Jonathan at hindi rin naman siya nagtanong kung saan yung sa amin. So para sa kanya, alam kong laro-laro lang yon at hindi siya seryoso sa mga bagay na yon. At hanggang ngayon, hindi rin naman ako maasa na puntahan niya ako. Okay lang kung siya yung nakauna. At least naman, may remembrance man ako sa kanya o wala. At least hindi niya ako makakalimutan. At hindi ko rin siya makakalimutan. Sa nakikinig sa kwento ko, lalong-lalo na sa pareho kong edad, sana bago kayo gumawa sa mga ganitong bagay, sana handa kayo sa mga pangyayari. Hindi porket gumawa kayo ng mga ganito ay walang mangyayari. Meron at meron talagang mga mangyayari na pagsisihan mo balang araw. Tulad ko, paano pa kaya? May mahanap pa kaya akong lalaki na tatanggap sa akin? Na yung pinakaingat-ingatan kong perlas ay iba na yung nakatikim? Para sa inyo, may lalaki pa ba? May lalaki pa ba magkagusto sa akin? Na yung mga hangad ng isang lalaki ay wala na? Pero wala na akong magagawa. Kasi nangyari na yung nangyari. Sana wag niyo akong tularan. Hanggang dito na lang yung sulat ko dahil nabubulol na po si Inday. Sana wag kayong magsawang manood at makinig sa mga kwento ni Inday. God bless and more power dito sa channel ni Inday. At marami pa akong isusulat. Sana sa susunod ko na sulat, masasayang alaala na naman. At hindi lang puro ganito na naiiyak ako. Na yung una kong karanasan ay isang panadero. Pero kahit naman ganun siya, ay gwapo naman doon. Basta oy, ang gwapo niya. Pero hanggang doon na lang yon. Dahil hindi naman tayo mabubuhay
Kung puro lang gwapo lang, oy. Kailangan may pangarap din tayo sa buhay.